Sa mga nakalipas naman po na taon at administrasyon, may mga pagbabago sa paghatid ng taunang State of the Nation Address o SONA. Balikan natin ang mga mahahalagang kaganapan sa mga nagdaang SONA sa report ni Jess. The complete leadership of this country has been chosen. Rhythm may have been lost before. This is the one reform. Taon-taon isinasagawa ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Hudyat ito ng pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. Binabahagi ng Pangulo sa SONA ang kalagayan ng bansa, ang nagawa ng kanyang administrasyon at ang mga plano. Sa ilalim ng saligang batas, iniuulat ito tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo. Nakasaad sa Article 7, Section 5 ng inamyendahang 1935 Constitution na ang Pangulo ay kinakailangang regular na mag-ulat sa Kongreso tungkol sa lagay ng bansa. Si Manuel L. Quezon ang kauna-unahang nagsona noong November 25, 1935. Walang sona noong 1942 hanggang 1944 sa kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon. Sa lahat ng naging Pangulo, sina Emilio Aguinaldo at Jose P. Laurel ang hindi nakapagsona dahil hindi pa ito kinakailangan sa konstitusyon noong panahon nila. Habang isang beses lang nagsona si Sergio Osmeña noong 1945. Humalili siya bilang Pangulo mula 1944 hanggang 1946 nang pumanaw si Quezon. I ask our people not to relax, but to be even more vigilant in this our moment of triumph. Wala ring SONA noong 1986 nang umupo si Cory Aquino bilang Pangulo pagkatapos ng People Power Revolution. Nanalo siya noon sa snap election laban kay Marcos Sr. Hawak ni Ferdinand Marcos Sr. ang record ng pinakamaraming SONA sa bilang na 20. Si Marcos Sr. may pinakamahabang panahon ng pamumuno sa bansa sa bilang na 20 taon at 57 araw. Siya rin ang may pinakamahabang SONA noong 1969. Umabot sa 29,335 words ang kanyang talumpati. The rush of kidnappings. Si Gloria Macapagal Arroyo naman ang may pinakamaikling SONA. 1,551 words lang ang talumpati niya noong 2005. Ito po ang tweet na daan. Noong 2010, sa wikang Pilipino nagsona si Benigno Aquino III. Ilan sa mga lugar kung saan isinagawa noon ng SONA ang Legislative Building sa Maynila na National Museum of Fine Arts na ngayon. Meron din sa Malacanang, sa Quirino Grandstand at sa Philippine International Convention Center o PICC. Alam niyo bang isa sa mga naging Pangulo ng Pilipinas ang nagsona mula sa isang ospital? Nagsona si Elpidio Quirino sa pamamagitan ng radio broadcast noong 1949. Nakakonfine siya noon at nagpapagamot sa Johns Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland sa USA. Nagre-recover siya noon matapos maoperahan dahil sa sakit sa puso. Present sa mga SONA ang ilang matataas na opisyal ng iba't ibang sangay ng pamahalaan. Pero nagbago ito noong 2020 at 2021. Nagsona si Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng hybrid setup dahil sa COVID-19 pandemic. Kakaunti ang inimbitahan sa batasang pambansa habang nakinig lang sa pamamagitan ng virtual setup ang iba. Ika-86 na mula noong 1935 ang ibibigay na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.